Call to worship from the book of Psalms 107, verses 1 to 6, New International Version. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Let the redeemed of the Lord tell their story, those He redeemed from the hand of the foe.
Those he gathered from the lands, from east and west, from north and south. Some wandered in desert wastelands, finding no way to a city where they could settle. They were hungry and thirsty, and their lives ebbed away. Then they cried out to the Lord in their trouble, and He delivered them from their distress. Amen. So let us pray. Oh, hallelujah, Abba Father. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, God the Holy Spirit. We praise you, O God. We glorify your name, Lord. Your love endures forever. Father, we thank you. You are the bread of life. You are the living water. Lord, thank you for this very hour, Panginoon. This is our appointed time for you, O God, to worship you, to praise you in spirit and in truth. Panginoon, bago po kami lumapit, Panginoon, sa iyong paanan, kami po ay humihingi ng tawad, Lord, sa aming mga kasalanan na nagawa. Panginoon, linisin niyo po ang puso namin, linisin niyo po ang isip namin, linisin niyo po ang aming mga salita, Panginoon, upang ang aming pong buhay, Panginoon, ay maging kalugod-lugod po sa iyo, ang banal. Help us, Lord, to offer ourselves to you as a living sacrifice, O God, acceptable and pleasing to you, O God. Father, thank you, Lord, for we will worship you, O God, with joy. We will worship you, O God, with thanksgiving, Lord. We thank you, Lord, for your holiness, for your faithfulness, O God, for your righteousness, O God. You are holy. You are holy, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, for who you are in our lives, O Abba Father. And thank you, God, the Holy Spirit. You are here. Your presence is here, O God. Father, bless your message through Pastor Edric, O God. At pagpalain niyo po, Panginoon, ang buong pagsamba po namin sa iyo, Panginoon. Lord, bless our brothers and sisters, Lord, na makakasama po namin sa oras na ito, Panginoon. Anoint us, O God, with your holy presence, O God. Cover us, O God, with your holy blood. We honor you, we praise you, O God, and we love you. This we pray, O God, in Jesus' name. Amen, amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa atin po lahat. Yan, a blessed evening, or sa ibang lugar, a blessed morning, yan, good afternoon po. So, sige po, tayo po ay sabay-sabay na magpuri sa Panginoon, and welcome po sa Global Harvest Goshen Ministry, no? Tawag natin dito ay pagsambayan, no? Online. So, let us celebrate our Lord Jesus Christ, no? Sabi nga natin, Jesus Christ is our only Savior. Amen? So, ang ating tagapagligtas. And let us declare that Jesus Christ, yeah, is only our Savior, our Messiah. Hallelujah. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you will always be there. Yes, Lord. Hallelujah. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I have all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Oh, yes, Lord. Amen. Hallelujah. You can
always there. Hallelujah. You are always, always there. Every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. Yes, Lord, you will never ever change. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever is the way. Ooh, hallelujah. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Yes, Lord, come on, let's declare, you're the way, the truth, and the life. Hallelujah. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. Yes, Lord, we're living on for you. Yes, declare it, you're the way, the truth, and the life. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living on for you. You are the way, the truth, and the life. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living on for you. You're the way, the truth, and the life. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living on for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Yes, Lord Jesus, you are the way, the truth, and the life. Kaya patuloy po, Panginoon, kami po ay malapit sa inyo sa gabing ito. Even in the midst, O Diyos, ng mga karanasan ng aming mga buhay, ay patuloy po na kami ay sasamba, hallelujah, magbibigay ng papuri, magbibigay ng papasalamat, magbibigay sa iyo, Panginoon, ng tunay ng ngiti sa pamamagitan ng aming pagpupuri at pagsamba sa iyo. Hallelujah. Hide me now under your wing. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Yes, God, find rest my soul. Find rest my soul in Christ alone. In Christ alone, know His power, know His power. In quietness, in trust, when the ocean rise and thunders roll, I will soar with you above the storm.
Hallelujah. To you all the glory, honor, and praise. Hallelujah. Jesus, Holy Spirit, Abba Father, to you all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty, mighty name we pray and shout, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Muli po, a blessed, joyful, and victorious Saturday evening sa ating lahat po. At purihin po Panginoon, today is August 2. Wow, praise be to God, no? Tayo po ay nasa month of August na po at of course, first week po ngayon ng week. Kaya po, mamaya po ay bahagi ng ating pagsambayan o ating online worship service po ay yung ating tinatawag na banal na hapunan, no? Kaya po kung kayo po ay nandiyan, kasama po namin ngayon sa ating online worship service, no? I-prepare po ninyo ang ating banal na hapunan. Anything, no? Na nagre-represents ng banal na hapunan, no? Juice or bread, no? Mamaya po gawin natin po yan during our banal na hapunan. So again po, magandang gabi, good morning or good afternoon, anumang lugar kayo, anumang oras kayo naroon. Purihin po ang Diyos sa bawat isa po sa atin, sa bawat isa sa inyo na ngayon po ay maging bahagi po ng ating pong pagsambayan, no? Online worship service. So ngayong gabi po ay ating pag-usapan ano po yung ating message title, right? Na may title po na Down but not done. Yan, no? Down but not done. Okay, so po yung pag-uusapan po natin for tonight para po sa atin pong mensahe po ng Diyos sa bawat sa atin. Okay, so ang ating pong text, yan, ay matatagpuan po natin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 9. Yan, saan ba yung aking clicker? Wala yung aking clicker. Sandali lang po Okay? So yan, no? Sa 2 Corinthians chapter 4 verses 8 to 9, no? Basahin po natin. Wala po sa New International Version. Okay? Sabi po dyan, we are hard pressed on every side, but not crushed. No? Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. So sa magandang balita Biblia, ay sabi po, no, maganda rin natin na basahin natin sa magandang balita Biblia. Kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Alright? So inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan, napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. So yun po yung ating pong
center text for tonight, no? Mula po dyan po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9. Ayan po natin po titignan ang mga prinsipyo. Okay? So, mula po dyan sa message title, Down but Not Done. Okay? Biglang sabihin mo sarili mo, down but not done. So, anong ibig sabihin nito? Ano po? Ito pong ating text for tonight ay sinulat at karanasan po ni Apostle Paul, no? Ito po ay isang hindi mapakasabalian, ibig sabihin undivided na karanasan niya sa panahon. Sabi po natin na may 4 na bagay ng kanyang karanasan dito po sa 2 Corinthians 4, 8 to 9, no? Ang maaring bawat sa po sa atin, ano po, ay tinatanong din natin, yung karanasan ni Pablo ay seemingly, maaari siguro po, ikaw at ako po ay kamukha o sinasabi natin, wow, karanasan ko rin yung karanasan ni Pablo, no, sa bawat sa atin. So, let's explore, no, itong ating topic for tonight. And I hope and I pray sa bawat sa atin, no, this message of the Lord for tonight, especially for the life and testimony of Paul, ay makarelate po ang bawat sa po sa atin. Pero, let's start with an illustration, no po. So, isang bata, no po, ang sumali po sa school, no. This is the story. Yung isang bata, sumali po sa school, no, sa spelling bee contest na sinasabi po natin. Pero sa unang round, okay, tama siya, no, itong batang ito doon sa spelling bee contest. Tama siya sa unang round. Sa pangalawa, pasok ulit, okay? Pero sa pangatlong round, no, medyo mali ang spelling niya, no. So ibig sabihin, bumagsak po siya, right? So umiyak po yung bata habang papalabas po ng stage, no, sa kanya siguro frustration o kalungkutan na hindi po siya nakapasa doon sa spelling bee. Feeling po niya, no, ng batang ito ay sa feeling niya tapos na ang lahat, no, wala na siyang pag-asa. Pero paglabas niya, paglabas po ng batang ito, abay, sinalubong po siya ng kanyang parents, si nanay at si tatay niya. Niyakap siya, at sinabing, anak, oo, natalo ka ngayon, sabi niya, pero hindi ibig sabihin, tapos ka na. Yun ang encouragement, no, ng tatay at nanay niya, no. Natalo ka ngayon, pero hindi ibig sabihin, tapos ka na. Marami pang pagkakataon, ang sabi ng nanay at tatay niya. Alam mo bang, mas proud ako sa iyo kasi lumaban ka. Yun ang sabi ng parents doon sa bata. So, minsan, alam niyo po, out of this story, minsan, ganyan din tayo sa buhay. Di ba? Nadadapa, natatalo, nagkakamali, alright, nabibigo, alright, in despair, sabi nga natin, nalulungkot, pero gaya po ng batang yun, no, hindi pa tapos ang laban. Amen? Hindi pa tapos ang laban. So, ibig sabihin, kung ikaw man ngayon ay down ka ngayon sa anumang mga maaring mga situation, maaring mga pagkakataon o hamon sa buhay mo, pero hindi ka pa done. Yun po ibig sabihin, no? Down ka man sa iba't ibang mga scenario, situation ng buhay mo in the past, maybe ngayon po, no? Siguro isipin natin, ano ba yung mga bagay sa buhay natin in the past? At maging sa pangkasalukuyan, medyo iniisip mo down ka, no? Pero sabi ko nga po, hindi ka pa done, hindi ka pa tapos, no? Dahil ang Diyos, no po, hindi sumusuko po sa atin. Amen? Hindi po sumusuko sa atin. Sa bawat pagkatalo, kapatid, no, kaibigan, sa bawat pagkatalo, may panibagong simula. No po, hindi natatapos, no po, ang plano niya sa pagkadapa natin, o sometimes mistakes, o sometimes ay failure ng bawat sa atin, no? Kaya kung feeling mo, kapatid, kaibigan, bagsak ka ngayon, no? Tandaan mo, you may be down, sabi mo po, but you are not done, okay? So tumayo ka ulit, alright? May ginagawa pa si Lord sa buhay mo. So have you ever felt like your life, no po, just keeps hitting you from every direction, no po? Ibig sabihin, parang, yung sunod-sunod na problema, sunod-sunod na mga hamon sa buhay natin, sa pamilya, sa trabaho, sa relationship, sa ministry, sa business.
o maging sa mga pag-aaral ng ating mga anak, no, ay mga estudyante, or even sa inyong work, no, sa inyong mga career, no. Minsan sabi natin ay parang sunod-sunod naman, o nagkataon ba na parang sunod-sunod, no, parang yung nakaraang bagyo, di ba? Remember, last 2 weeks, tama po ba no, na sunod-sunod yung mga bagyo na dumating sa bansang Pilipinas, and eventually alam mo natin na ang ating mga kababayan o kayo marahil na nandiyan ngayon ay nakaranas ng hagupit, no, ng epekto nitong sunod-sunod na bagyo na dumating po sa atin. So ganyan, no? Tinatanong natin, bakit parang sunod-sunod naman itong mga problema sa atin? So parang minsan feeling natin pag sunod-sunod, no? Pag sunod-sunod, na-stress ka sa buhay mo, pag maaring hinahanap mo yung bagay na bakit ganito, no? Bakit ganito? Parang hindi ako sanay sa ganitong sunod-sunod na mga problema, sunod-sunod, mga hamon sa buhay natin. Parang, pagod ka na, no? Stress ka na, pero kailangan pa rin lumaban. Yan po ang tama. Amen? Pero kailangan pa rin lumaban. So, alam niyo po, ganyan din po ang karanasan ni Pablo dito po sa ating teksto kanina na binasa ko sa inyo. Ano po? Diyan po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 9, sinabi niya, ulitin natin, yan, sa NIV version, sabi niya, we are hard-pressed on every side, but not crushed. Okay? Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Okay? So, yan po yung Tagalog, no? Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinabayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. So, grabe, di ba? Grabe, po? Titingnan mo ninyo yung picture, yung larawan ni Pablo. Abay, grabe po yan, no? Matindi, sunod-sunod. Actually, 4 na sunod-sunod. Ibig sabihin na nakaranasan niya. Ang daming pinagdadaanan ni Pablo. Pero may but not. Yun po yung mahalagang salita doon sa ating pong text po kanina, no? Mapapansin po ninyo doon sa ating text kanina, but not. But not. So, sa bawat 3 beses, but not, 4, but not. So, yun po yung, yung kumbaga may turnover, no? Merong sa gitna ng kanyang hamon, merong but not, no, sa bawat isa. So, ibig sabihin po, may pressure, no, may confusion, may rejection, at may pagkadapa. Diyan po sa batay diyan sa karanasan si Pablo. Pero hindi pa yun po ang katapusan, di po ba? May Diyos na humahawak sa Kanya at sa atin kahit po sa pinakamabigat na labanan ng ating buhay. Kaya nga po, alam niyo po, ang mensahe ng talatang ito, para sa iyo at para sa akin, you may be struggling, but you're still standing. You may be down, kapatid, but you're not done. Amen? So ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, alamin natin yung 4 kung paano nagiging posible yan sa biyaya po ng Diyos. Okay? So let's take it. No? Number 1, sabi po dyan, basahin natin, pressure is real, but you are still standing. So yun po yung unang ating makikita po na prinsipyo sa biyaya ng Diyos na sinasabi po natin, no? Sabi ni Pablo doon, we are hard pressed on every side, sabi niya, but not crushed. So merong pressure, no? Merong pressure, no? Imagine you have 2 objects in your hands, no? Kayo po na mahilig sa clay pots at rubber ball, no? So, ito po yung dalawang objects in your hands. Sa kanan hands mo ay yung clay pot, okay? Tapos sa kaliwa po is a rubber ball, okay? So a clay pot and a rubber ball. Pareho mo silang piniga, alright? Ni-squish, alright? Itong clay pot and a rubber ball. Pareho mong prines mula sa magkabilang gilid. Pareho silang dumanas po ng ng tinatawag nating pressure. But here's what happens.
yung clay pot, no? Pag prines mo yung clay pot, nabasag. Alright? Example lang, kung mamaya gawin nyo ninyo, ano? Example, yung rubber ball, okay, napisil lang, pero, ano po, nangyari? Bumalik sa dati niyang hugis. Tama po? Kasi pag yung clay pot, pag pinisil mo yan, ano po, nababasag. Okay? Deform. Okay? Pero yung rubber ball, okay, napisil lang, pinisil mo lang, pero, anong nangyari? Bumalik sa dati niyang hugis. Tama po? No? Bakit po? Bakit? Because the material inside ng clay pot at yung pong rubber ball determines ano po, how much pressure it can handle. So, in the same way, mga kapatid, no po, in the same way, tayong mga Kristiyano, believers, followers of Jesus Christ ay hindi po exempted po sa pressure. Alright? So, let me repeat that, no? Hindi porket ikaw ay Kristiyano na, or you're believer, disciples of Jesus Christ, or follower of Jesus Christ, exempted po sa pressure. Alright? Pero po, kung ang laman ng puso po natin ay ang presensya po ng kapangyarihan ng Diyos, hindi po tayo mababasag. Amen? Tayo ay babangong muli. So, sabi ni Pablo, we are hard-pressed on every side, but not crushed. Ibig sabihin po, ang pressure ay hindi ang magdedetermine ng ending natin. Right? Ng buhay natin. Kung anong laban mo sa loob, diba, no? May laban ka sa loob, may pressure, sinasabi. Yun ang magpapakita kung tatagal ka. No? May mga challenges, no? May pressure sa loob mo. Kung si Kristo, kapatid, kaibigan, ano po, ang nasa loob mo, hallelujah, hindi ka mababasag. Amen? Hindi ka mababasag. Mapipiga ka lang katulad po ng rubber ball, pero babangon ka ulit. Alright? You know, Paul is not pretending. Actually, Paul is not pretending, no? Hindi niya sinabi na everything is easy, no, sa kanyang buhay. In fact, no po, sinasabi niya na sa lahat ng klaseng pressure ay naranasan niya, no po? Emotionally, spiritually, physically, and even financially. Wow, no? So, are you relatable ba itong pinag-usapan natin, kapatid? Nakaka-relate ka ba? Na may pressure din sa buhay natin, whether we like it or not, we are not exempted, no? May mga pressure in terms of emotionally, spiritually, physically, financially, even relationally, no po? But here's the hope, kapatid, no? But here's the hope. What is the hope? Ang sabi ni Paul, but not crush. Yun, but not crush. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang laban. Amen? You may be surrounded by so many stresses, over fatigue, alright? O discouragement, disappointed sa buhay mo, but you are sustained by God's strength. Amen? You are sustained by God's strength. So ano po ang application po nito sa atin? Pressure, sabi po dyan, no? Pressure reveals what's inside. If you are filled with God's Spirit, alright, you will not be break, sabi doon, you will bend but not break, kapatid. Wow, no? So, ibig sabihin ni Pablo, we are hard-pressed on every side, no? Parang lahat ng, ibig sabihin ni Pablo, no? Parang lahat ng sulok ng buhay mo, ano po? May sabay-sabay, may sunod-sunod na pressure. Alright? Pera, pamilya, trabaho, kalusugan. Pero kahit na parang sinasakal ka, yun po yun no? Ng mga pagsubok o pressure, alam nyo, hindi ka pa rin tuluyang nadudurog. Yes, no po? Ang daming problema. Ano po? Sino po may problema? Taas ang kamay. Sino po may problema? Yan, no? So, wala bang problema? Tingnan mo yung katabi mo, di ba? Mukha lang, So, we cannot deny, no po? Let's be honest. Tayo po ay maraming mga pressure like, sunod-sunod, sabay-sabay.
Pero alam niyo po, kahit parang gigiba ka na, yan, no? Parang give up ka na, parang susuko ka na, parang sinasabi mong parang hindi ko na makita ang solusyon sa buhay ko, pero kahit parang gigiba ka na at susurrender, buhay ka pa, di ba? At least buhay ka pa. Diba? At yung mismong, alam niyo po yung katotohanan yan ay patunay na mayroong Diyos. Amen. Hallelujah. Ano? Para na kumakapit po sa atin, no? Na laging sumasa atin at laging nasa atin. No, hindi ka niya hinahayaang mabasag. Alright? Hindi ibig sabihin ng pressure, ano po, ay tapos ka na. Alright? Hindi dahil pagod ka, bagsak ka na, no? Ibig sabihin lang, ito, normal, tao ka. Yun lang po yun. Tao tayo. Pero anak ka pa rin ng Diyos. Amen? Kaya kahit napapagod, hindi sumusuko. Amen? Sabi mo sa sarili mo, kahit napapagod, hindi sumusuko. Ayan, may tanong nga saan ka napapagod? Kaya may tanong na, pagod ka na ba? Ano ang kinakapaguran mo? Ayan, no? So, ang sikreto, kapatid, hindi lakas mo, no? Kundi yung lakas, naggaling po sa Diyos. Kung sarili mo lang, alam mo yun, kung sarili mo lang, alam nyo, sigurado, matagal ka ng siguro bumigay, nag-give up, pero dahil po sa biyaya at grasya ng Diyos, hallelujah, amen, no? Tumatagal ka pa rin, nakababangon ka pa rin, at meron ka pa rin buhay na pinagkaloob ng Diyos. So, ang salitang hard press, no? Yung salitang hard press na sinasabi po ni Paul sa ating talata po, ay parang ginigiling. Ano po? Ginigiling. Ayan, no? Pinipress, no? Ginigiling ka. No? Naranasan mo lang ginigilin ka. Pinipress. Pinipiga. Ayan. Pero ang ending, ang sabi nun, but not crush. Yun, no? But not crush. No, bakit? Kasi ang presensya ng Diyos, kapatid, ay protection po natin. Amen. Hindi man niya alisin agad yung mga pressure, ano po, sa buhay natin, sinisigurado niyang hindi tayo mawawasa. Amen. So hindi porke may pressure, no po, ibig sabihin wala na ang Diyos, no? Minsan po may ramdam siya sa gitna ng pressure, no po? So sa bawat yung luha ay may biyaya, kapatid. No? Sa bawat hinga, may panibagong lakas, at sa bawat gising ay may pag-asa. Amen? So, that's point number 1. Point number 2, ito po, no? Confused but still holding on. Yan, no? Confused but still holding on. Sabi ni Pablo, perplexed but not in despair. Ano ibig sabihin na perplexed? Ibig sabihin to, minsan, hindi mo na alam ang gagawin mo. Ayan, no? Ibig sabihin ng perplexed, no? Nalilito ka, okay? Kung anong desisyon ang tama. Parang lahat ng daan, parang may risk. Ano po? Parang hindi mo na maintindihan bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. So, yan po yung perplexed. Ibig sabihin, okay lang malito. No? Okay lang malito. Hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan. Hindi mo kailangan laging may sagot. Minsan, ang pagiging perplex ay, invitation para, magtiwala. Hindi para sumuko. Alright? Hindi mo man alam ang plano, kapatid, pero kilala mo ang planner. Amen? Hallelujah. Now, ang sabi ni Pablo, perplexed but not in despair. Again, no? Nandun yung but not in despair. Perplexed, nalilito, but not in despair. So, ang gulo sa paligid o sa isipan, alam niyo po yun, ay hindi po dahilan para mawalan po ng pag-asa. We cannot control yung mga gulo, situations na nangyayari po sa buhay po natin. Hindi porket hindi mo na alam ang susunod, tapos na. Yun po. Sa totoo lang, doon kadalasan gumagawa ang Diyos sa bawat sa atin. God works on that. Kahit di mo alam ang dahilan, alam mo po na ang Diyos ay tapat at sapat. Amen? So, ang pananampalataya po ay hindi laging, malinaw.
hindi klaro, pero ito po ay laging matatag kapag nakaugat sa Kanya. So, brothers and sisters in Christ, you can be confused but still confident that God is in control. Amen? So, minsan, masakit aminin hindi natin alam ang sagot eh. Pero yan mismo po ang daan para mas lalo po tayong kumapit po sa Diyos. Hindi po niya hinihinging magpaka-expert tayo sa lahat ng bagay, no? Ang gusto lang po niya manalig tayo, kahit hindi malinaw po ang lahat. No, so pwede kang malito, perplex, sabi ka ni Pablo, pwede kang magtanong, pero wag mong hayaang lamunin ka ng pagdududa, lamunin ka ng mga kalituhan at mga bagay sa buhay mo. Kasi may Diyos na hindi nalilito. That's it. No? Kung tayo nalilito, perplex, pero may Diyos na hindi po nalilito at siya po ang kasama mo. Amen? So, have you ever used Waze or Google Maps? Kayo po na minsan nagta-travel, di ba? So, you connect to Waze or Google Maps, no? Para sa direction na maaring hindi ka familiar sa isang lugar, so magwe-Waze ka, no? Para malaman mo kung saan yung lugar o pupuntahan mo if you are not familiar. So you use Waze or Google Maps, pero tapos biglang alam niyo po 'yan pag nasa Waze ka na, Google Maps direction, tapos biglang nagkamali ka ng liko. Biglang narinig mo yung sa Waze or yung Google Maps, sabi niya, rerouting. No? Rerouting. Ano ba yung sabihin ng rerouting? No? Minsan, naguguluhan tayo sa buhay. No po? Lord, sabi natin, akala ko ito ang plano mo. Lord, bakit biglang nagbago ang direksyon? No? Lord, bakit parang naliligaw ako? So, pero kahit hindi mo alam ang susunod na turn, no, yung GPS, okay, hindi nawawala ng signal, di ba? Yung global positioning system mula sa Waze or sa Google Maps, hindi nawawala ng signal, no? It just says rerouting, no? Ibig sabihin ng rerouting, may bagong daan, no? Maaring doon sa gusto mong daan, traffic o may aksidente, no? Merong bagay na hindi inaasahan, kaya sabi ng Waze or Google Maps, rerouting ka, nire-route ka. Ibig sabihin, may bagong daan, no? Pero same direction and same destination. So, alam nyo, ganun din po si Lord, mga kapatid, sa buhay natin, ganun din po si Lord. You may be perplexed, confused, but you're not lost. Yun po yun, God still knows where He's taking you even if you don't. Kahit na ilagay ka pa sa rerouting ng Panginoon. No? Maybe may delay, no? May mga bagay na iniiwas sa iyo ang Panginoon sa mga direction sa buhay po natin. But again, same direction, no? Sa buhay po natin. Have you ever said, Lord, hindi ko na po maintindihan, no? Bakit po ganito? Bakit ganyan? No? Bakit ngayon? Hanggang kailan? Yun mga tanong natin, You know, brothers and sisters in Christ, Paul, in our text for tonight, felt the same. Sabi po doon, he was what? Perplexed, nalilito, naguguluhan, nagugulumihanan, but look, sabi niya, but not despair. Not in despair. He didn't give up. Yun po yung ibig sabihin, no? It's okay, do not understand everything. What matters, kapatid, kaibigan, is who you trust even when you don't understand. Di ba? Kanta yun? If you can trace His hand. Nangtang ka doon? And you can understand trust His heart. Yung kanta yun, no? So, ulitin ko ba, what matter is who you trust even when you don't understand. Kahit magulo sa isip mo ang sitwasyon, no? Kung malinaw sa puso mo
nakasama mo si Lord, aba, kapatid, congratulations. May pag-asa ka pa rin. Amen? So, point number 3. Alright? So, tingnan natin. Ano yung principle nito? Rejected but not alone. Ayun po, no? Sabi ni Pablo, persecuted but not abandoned. Persecuted. Sabi persecuted. Minsan, kahit ginagawa mo ang tama, ikaw pa rin ang pinupuna. Alright? Kahit minsan, dahil po sa pananampalataya mo, alright, nababansagan ka o kaya ay tinatalikuran ka pa ng iba. No? Ang pananampalataya minsan po ay may kapalit. Ano po yon? Rejection, criticism, o pangungutya. Pero kahit hindi ka tanggap ng mundo, kapatid, tanggap ka pa rin ng Diyos. Amen? At yun ang mas mahalaga. No? Sabi po ni Paul, but not abandon. Ibig sabihin, maaring iniwan ka ng kaibigan, ng pamilya mo, o ng mga taong inaasahan mo, pero hindi ka kailanman iniwan ng Diyos. Amen? He's the God who stays, especially when others walk away from you. So, may mga laban, ano po yun? May mga laban po sa buhay, na tila mag-isa mong hinaharap. Pero ang totoo, may kasama ka si Lord. No? Hindi po siya natatakot po sa gulo at hindi po siya umiiwas sa hirap. Nariyan po siya sumasabay sa bawat hakbang ng ating pong buhay. So kapatid, ang pag-uusig, persecution, ay hindi palatandaan na mali ka. Okay? Kung pinipersecute ka man, alright, inuusig ka dahil ikaw ay naninindigan sa righteousness, holiness, and truth, kapatid, hindi palatandaan na mali ka. Minsan, mga ito ang ebidensya, kapatid, na tama ang lakad mo saan? Sa Panginoon. Yan maganda. Tama ang lakad mo sa Panginoon. So, ang good news, ano ang good news natin? Ang good news, hindi mo kailangang hanapin ang approval ng tao. Tama? No? Kung tanggap ka na ng Diyos, o di ba? Amen? At least, ang Diyos, tanggap ka. Kung ang tao, hindi ka approve sa kanyang mga yung iniisip, in terms of your relationship with our Lord Jesus Christ, mas mahalaga tanggap ka ng Diyos. Amen? So, hindi mo kailangan, alam niyo po yun, ipilit na po ang sarili mo po sa mundo. Alright? Ang mahalaga kay Lord ka, nakaangkla. Amen? Kahit ma-persecute ka, hindi ka pababayaan, kapatid, hindi ka iiwan, hindi ka ipagpapalit ni Lord. So, another story, isang araw, may batang tinutokso sa school. Yan, naranasan nyo na ba? Nung kayo nag-aaral, natukso ka sa school. Ikaw, Mariel, natukso ka ba sa school? Dahil sa kanyang pananampalataya, or maybe sa mupas, tinutokso tayo, persecute tayo, tinutuya tayo, okay? Sa ating pananampalataya. Itong batang ito ay tinutokso sa school dahil sa kanyang pananampalataya. Tinatawag siyang Bible boy. Oh, ito na si Bible boy. Hoy, Bible boy, Bible boy. Sabi sa kanya, holy, holy. At laging nilalayuan. Ganyan po, araw-araw ang binagawa ng mga classmate sa batang ito. Umuwi siyang, umiiyak at tanong niya sa lola niya. Sabi niya, Lola, lagi po akong nilalait. Sabi ng bata, bakit wala ba si Lord nakasama ko? Sabi niya, ngumiti ang lola at sabi, alam mo ba ang kwento ni Shadrach, Meshach at Abednego? Sabi niya, Apo, nilagay sila sa apoy, sabi niya, pero may nakita siyang ikaapat sa apoy na kasama ng tatlo. Hindi sila iniwan ni Lord. You may be rejected by people, brothers and sisters in Christ. You may be rejected by people, by your family, or even mga dati mong kasama sa paglilingkod. Okay? Alright? You may be rejected by people in terms of your faith, but you are never alone. Amen? You are never alone. God doesn't leave you in the fire. Kapatid, actually, He joins you in it. Katulad po ng karanasan ni Shadrach, Meshach, and Abednego.
Yes, no po, yes. Again, in our text, Paul, no po, Paul faced rejection, betrayal, and persecution. Pero ang assurance po niya, God has not abandoned me. Man, wow, sabi niya, no? Dineclare niya sa kanyang sarili, God has not abandoned me. Yan, sabihin mo sa sarili mo, God has not abandoned me. Maybe tonight or today you feel forgotten, no? Persecuted, okay? Iniwan, tinanggal, binitawan, ayan, lahat na. O, people may walk out of your life, okay? But God, no po, but God will walk in and stay. No? Sa Hebrews 13:5, ano sa promise ng Panginoon? But God says, I will never leave you, never will I forsake you. So last point, no? Last principle dito sa ating pinag-uusapang down but not done in 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 9. Knock down, sabi doon, knock down but not knock out. No? Parang sa boxing, di ba? Sa boxing, no? Knock down but not knock out. Oh, ganda nito, no? Ang sabi ni Paul, struck down but not destroyed. Okay, nakita nyo agad dito, but not, no? Struck down but not destroyed. Struck down, no? Ibig sabihin, alam nyo po, minsan sa buhay po natin, no po, siguro makaka-relate tayo dito, no? Lahat tayo relatable dito. Parang, sa boxing, sunod-sunod yung suntok, at hindi mo masangga, hindi mo maiwasan yung suntok. At nasuntok ka nga, no? Sunod-sunod ang suntok. Okay? May mga pangyayari po na parang bigla ka na lang pinatumba, alright? Heartbreak, financial loss, sickness, failure, discouragement, no? Pwede kang matumba. Ibig sabihin, ano po? On that particular situation. Tao lang, sabi nga natin, no? Pwedeng sa boxing, no? Pag di mo na iwasan yung punch ng kaway, alright? Pwede kang ma-knock out, matumba. Pero ang kagandahan, kapatid, hindi ibig sabihin ng pagkakatumba po ay tapos na ang laban. Alright? Sabi sa Diyos, may second chance and another chance with God, no? Amen. That's a good thing with God. No? Ikaw man ay matumba, ma-knock down, no? But not knock out. Why? Kasi may Diyos na nagbibigay ng muling pagkakataon sa buhay ng bawat sa atin. Minsan nga doon siya nagsisimula sa lupa, ano, kung saan ka bumagsak. So sabi ni Pablo, but not destroyed. Ibig sabihin, oo, napagod ka, no? Oo, umiiyak ka, oo, nasaktan ka, pero nandito ka pa rin, amen? Buhay ka pa rin, hallelujah. At higit sa lahat, kapatid, may layunin pa rin ang Diyos sa iyo. Alam niyo po, yung akala mong parang tapos na, wala na, alam mo, simula lang pala ng panibagong kwento ng tagumpay ng Diyos sa iyo. Kung buhay ka pa, ibig sabihin may plano pa si Lord. Amen? Wow, no? Kung buhay ka pa, ibig sabihin may plano pa si Lord. Wow, sabihin mo sa sarili mo, wow, hallelujah, buhay pa ako. Ibig sabihin, may plano pa si Lord sa iyo. Alright? So, ang mundo po natin ay nagsasabi, kapag nadapa ka, talo ka na. Yan po ang yun ang kaisipan, yun ang nasa puso ng tao. Ang mundo nagsasabi, kapag nadapa ka, right, talo ka na. Pero si Lord, sinasabing, tumayo ka ulit, kasama mo ako. So, hindi siya nanunood lang, kapatid, siya mismo po, ang Diyos, ang nagbabangon sa iyo. Okay? Hindi mo kailangang buuin ang sarili mong mag-isa. Amen? Kahit basag na basag ka na, buo ka pa rin sa mata ng Diyos. Wow, that's a good thing, no? Ang pagtingin ng mundo, itong taong ito, wala na basag, wala ng pag-asa, hindi na makakabangon. Pero sa mata ng Diyos, at sa puso ng Diyos, buo ka pa rin sa mata ng Diyos. Amen? Because He loves us so much. Amen? Because He cared for us. Hindi ka wasak, kapatid. Ikaw ay ginagawang bago. Amen? Hallelujah. So, alam niyo po, naalala niyo ba yung laruan na Webol? Webol ba tawag doon? Webol. No?
yung bilog na parang itlog na kapag tinulak mo, natutumba. Natutumba pero bumabalik sa iyo. Yun yung webol. No? Ang slogan nga nila, ano po, wobbles, but they don't fall down. Yan, no? Wobbles, wobble, but they don't fall down. So, ibig sabihin, ano nyo po, ganun din po ang buhay ng isang taong may pagtitiwala at pananampalataya at nakaangkla kay Kristo. Pwedeng matumba, na po, pwedeng masaktan, pero hindi tuluyang nawawasak. Amen, no? Kasi may bumabangon sa loob niya. Amen, hallelujah. So kapatid, no, brothers and sisters in Christ, you may be knocked down by life. Yan, sabihin mo sarili mo, I may be knocked down by life, but because of God, okay, you're not knocked out. Alright? So, ito po ang pinakamalupit. Di ba? Doon sa istorya ni Pablo, no? Si Paul, no po, babalikan po natin yung 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9, bumagsak na po siya. Actually, knockdown na. Okay? Pero hindi pa rin talo. Yung po ibig sabihin, no? You may be knocked down by life, but because of God's grace, kapatid, sabihan ng Diyos, you're not knocked out. So, ibig sabihin po, naranasan mo na bang literal? Okay, naranasan mo na bang literal na mawalan ng lakas? Ano po? So, sobrang bigat ng problema. Yan, ano po? Paul says, ano? Sabi ni Paul, inamin niya, no? Sabi ni Paul, yes, I was struck down. No? Mismo si Paul, yan ang karanasan niya, inamin niya, sarili niya. Yes, I was struck down. Pero, ano po, he's still standing. Why? Because God fights for the ones, ano po, who refuse to quit. Wow, hallelujah. Let me repeat that, no? God fights for the ones who refuse to quit. So sabi natin nga, no, never surrender. Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. At ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Di ba? So the devil, ano po, brothers and sisters in Christ, the devil may have thrown his best punch, no, sa iyo, but he still didn't win. Yan ang maganda, ano po. You're down, kapatid, but you're still breathing. And as long as you are breathing, God is still working. Amen? Hallelujah. So, ulitin ko, maybe you're down, but you're still breathing. Amen? Buhay pa. And as long as you're breathing, okay, kapatid, God is still working. So kapatid, ano po ang ating take away? Yan. Take away sa ating message for tonight. Malapit na po tayo matapos and paki-ready po ang inyo pong mga banal na hapunan. Gagawin po natin po yan after po nito. So ang ating take away sa message ni Lord sa atin tonight, being down, sabi po dyan, is part of the journey. Journey. Normal. Na tayo ay tumumba, ma-knock out, ma-knock down sa buhay natin ito. Being down is part of the journey. Okay? But staying down is not your destiny. Okay? So, matumba ka man, madapa ka man, alright? Journey yun. No? Bahagi ng buhay natin yun. Pero, hindi mo po destiny na ikaw ay manatiling natutumba, nadadapa. Amen? Alright? Because of Jesus, brothers and sisters in Christ, you can say, what? I'm pressured, but I'm not crushed. Amen? I'm confused, but I'm not hopeless. Amen? I'm rejected, but not alone. And I'm knocked down, but not destroyed. Amen? Oh, hallelujah. Yes, so, if you're in a low place right now, ikaw man, no? Yung mga oras na ito, no, sa karanasan mo, you're feeling low, alright? So, don't lose heart. Okay? Don't lose heart.
God does His greatest work, kapatid, in the darkest moment. No? You may be in the valley, sinasabi nga natin, no? But God is walking with you on that valley. So, brothers and sisters in Christ, don't quit. Amen? Don't quit. Please, don't quit. You're down. Yes, you're down. Aminin natin. In so many challenges sa buhay natin. But not done. Alright? Kapag pagod ka na, sugatan, at tila bagsak sa laban po ng buhay. Ang unang instinct mo minsan po ay, alam mo ba yun? Lumaban pa, gumalaw, at humanap agad ng solusyon. Ayan ang instinct natin, no? Kapag ikaw ay nadadapa, alright? So, yes, of course, ang tendency mo lumaban pa, no? Gumalaw at humanap agad ng solusyon. Pero ang sabi ng Diyos, ano po sabi ng Diyos? Sa Psalms 46 verse 10, no? In IV version, hindi ko nalagay niya, pero very familiar text at awitin po natin kanina, mamaya. Be still, sabi doon, and know that I am God. Di ba yun po yung awit natin kanina? Be still and know that I am God. Psalms 46 verse 10. Meaning, kapatid, itong Psalms 46 verse 10, in the middle of trouble, in the middle that or maybe bumagsak, nadapa, knocked down sa ating mga buhay, sa mga challenges sa buhay natin, God says, anong sabi po ng Panginoon sa atin? From Psalms 46 verse 10, huminto ka muna. Huminto ka muna. Ako ang Diyos. Ako ang bahala. Amen? So, brothers and sisters in Christ, as we prepare yung banal na hapunan ng Panginoon, I invite you again to sing this song, no? Mawit ulit tayo sa ating Panginoon. At this song will prepare us, kapatid, sa atin pong paghahanda ng ating banal na hapunan. So, I invite everyone po na tayo po ay muling umawit sa ating Panginoon. Let us sing this song still, alright, inspired mula po doon po sa Psalms 46 verse 10 po. Let's sing this song for the glory of God as we prepare yung pong banal na hapunan ng ating Panginoon. Hallelujah. Rest my soul in Christ alone.
Sige po, at tayo po ay maghanda para po sa ating banal na hapunan ng ating Panginoon. Okay, mag-prepare po tayo something na nagre-represents ng bread and cup ng ating Panginoon. Ayan, samahan niyo po kami para po sa ating celebration ng banal na hapunan ng ating Panginoon. Tayo po ay tumayong lahat. Okay? Tayo po ay tumayong lahat. Mga kapatid, tayo ngayon ay lumalapit po sa hapag ng Panginoon, hindi dahil karapat-dapat po tayo, kundi dahil po sa biyaya po niya. Sa pamagitan po ng tinapay at saro, inaalaala po natin ang sakripisyo ng ating Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ng kanyang tagumpay, no, mula po sa kanyang kamatayan. Ito po isang paalala ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagliligtas, ng kanyang pagpatawad at katapatan at biyaya po sa bawat sa atin. Ang banal na hapunan ng ating Panginoon ay tinatawag nating means of grace. No po? Ito ay kaparaanan ng biyaya ng ating Diyos sa bawat sa atin. So every time, no po, alam niyo po yun, every time na tayo po ay dumudulog, nakibahagi sa pagtanggap ng banal na hapunan, sinasabi natin, O Diyos, ang iyong biyaya ay sapat sa bawat sa atin. So that sa pagtanggap natin po ng banal na hapunan ng Panginoon, ay sinasabi natin na ang kanyang katawan, ang kanyang dugo, ay isang biyaya ng kanyang pagliligtas, paglilinis, at pagpapatawad, at pag-ibig no po sa bawat sa atin. So, let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon, linisin mo po ang aming puso. Kung meron man kaming kasalanan, kapatawaran ang aming hinihingi. Nais naming lumapit sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba at tapat. Salamat po sa iyong dugo na naglilinis sa amin. Amen. So, basahin po natin ang 1 Corinthians 11:23-26 na po. Alright, sabi po dyan, ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon ay ibinigay ko sa iyo, ko rin sa inyo. No? So po, nung gabing na siya ay ipinagkanulo, kinuha siya ng tinapay at matapos magpasalamat, ito'y kanyang pinaghati-hati at sinabi, ito ang aking katawan na hinahandog para sa inyo, gawin niyo ito sa akin bilang pag-aalaala sa akin. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, no? At sa ganung ding paraan, pagkatapos maghapunan, kinuha niya ang saro at sinabing, ang sarong ito ay ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Amen. So mga kapatid, taas natin ang ito ang katawan ni Kristo na nabayubay sa krus para sa atin. Kainin natin ito bilang pag-alaala sa Kanya. Brothers and sisters in Christ, all partake of the bread of Christ. Amen. Ito ang kanyang dugo na nabuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Inumin natin ito bilang tanda ng ating pananampalataya at pasasalamat. The blood of Christ, all drink from the cup. Amen. Sige po, tayo tumayong lahat. Tayo po ay patuloy po na manalangin. Panginoon, salamat po. Tayong lahat, sabihin natin, Panginoon, salamat sa iyong katawan at dugo. Salamat sa iyong sakripisyo at sa pag-ibig mong walang kapantay. Naway ang biyaya ng iyong krus ay manatili sa aming mga puso habang kami patuloy na bubuhay para sa iyo. Amen. Sige po, tayo po magpatuloy na manalangin.
para po sa ating closing prayer and benediction. Panginoon, maraming salamat po sa paalala po sa gabing ito mula sa iyong mensahe na kahit kami ay dumadaan sa mga pagsubok o maaring nadadapa, bagsak kami minsan sa aming buhay, dala ng maraming mga pagkakataon, maraming mga hamon. Hindi pa ibig sabihin tapos na po ang laban. Amen. Ikaw po ang nagbibigay, O Diyos, lakas, pag-asa at panibagong simula sa bawat sa amin. Kaya po, tulungan mo kaming bumangon sa gitna ng aming pagkadapa. Kahit ilang ulit kaming madapa, dahil po maaring ito ay sa mga sitwasyon, mga hamon sa aming buhay. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa paalala ngayong gabi na kahit kami po ay tila bagsak na dadapa, hindi pa tapos ang laban. Amen. Na kahit may pressure, pain, at pagkalito sa aming buhay, ikaw pa rin ang Diyos na may hawak ng lahat. Kaya po, Diyos, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, salamat po na sa gitna ng pagod, pressure, paghihirap, pagkalito, pwede kaming maging still, no? Maging still at kilalanin na ikaw ang Diyos, tapat, sapat, makapangyarihan, at kailanman hindi mo kami iwan, pabayaan man. Kaya po, Diyos, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, tulungan mo kaming bumangon muli. Hindi po sa sarili naming lakas, not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord, kundi sa kapangyarihan mo. Turuan mo kaming magtiwala kahit kami po ay nalilito. Magpatuloy kami kahit kami po ay nasasaktan. Excuse me, at maniwala kahit hindi pa rin namin nakikita po ang kasagutan. So, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, help us, O Lord, to believe na may purpose ang mga hamon, pain, sa future, sa likod ng failure, Panginoon. We may be down, O God, Lord, Jesus, and Holy Spirit. But because of you, we are not done. We may be down, O God, but in you, we are not done. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Sige po. Taas natin po ang ating mga kamay. Excuse me. Tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Diyos. Mga kapatid, ngayong ikaw ay lalakad muli sa buhay, ano po? Dala mo man ang bigat ng kahapon, ng pagsalukuyan, alalahan mo ito, hindi ka pa pabayaan ng Diyos. Hindi ka niya iiwan, hindi pa tapos ang kwento mo. Amen. Hallelujah. Kahit ikay bagsak, hamon sa buhay sa Diyos, hindi ka talo, hindi ka patapos, hindi ka nag-iisa. Kaya kapatid, kaibigan, brothers and sisters in Christ, pagpalain ka ng Diyos ng kapayapaan sa gitna ng gulo, lakas sa gitna ng kahinaan, at pag-asa sa gitna ng kawalan. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen and amen. Amen. Hallelujah. So, thank you po. God bless everyone. Good night and see you again po para po sa ating pagsambayan ng Global Harvest Goshen Ministry. Thank you. God bless everyone. Happy weekend. Bye-bye. Good evening.